good afternoon, partner Eunice. I missed you. I missed you, partner. Good afternoon. At syempre, may mga baon na naman tayong balita. Yes. Medyo gusto lang nating linawin po sa mga nakabalita at nakita po yung merong nag-viral na post na ang titulo niya ay Cruise Chaos. Okay? Eunice, pakikwento mo nga sa amin kung ano nangyari at bakit ito nabansagang Cruise Chaos. First of all, partner, tayo po'y humihingi ng dispensa at paumanhin dito sa ating mga pasahero na naabala po dito sa katatapos lamang na pagdating po nitong Norwegian vessel po dito sa ating bansa sa Port of Manila. Miski po tayo sa PPA ay dismayado rin sa nangyaring pag-handle po ng mga cruise operators natin. So, partner, marami tayong mga kinoconsider dito dahil hindi ito yung unang pagkakataon na dumaong yung isang cruise ship sa ating bansa. So, ito lamang isang isolated incident and then after nito, nagkaroon natin, makikita nyo sa video, siksikan yung mga pasahero doon sa pantalan natin at marami pa naman dyan yung mga senior citizens at pati na yung mga retirees. So, talagang kalunos-unos yung sinapit nila kasi talaga namang mga ito yung mga matatanda ng tao, yung iba pa nga dyan, kailangan pa ng wheelchair. Pero ating pong linawin, na sa dami po ng dumaong na barko o cruise ship sa Pilipinas, ito po yung kauna-unahang nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Dahil nga po dito, naglunsad ng investigasyon itong si PPA General Manager Jay Santiago at dahil po dyan, napag-alaman natin na ito po ay joint operation actually ng cruise ship agent saka po yung terminal operator. Kapag dumadaong dito sa bansa, partner, yung mga cruise ship agent, kagaya nitong Benline Agencies at Terminal Operator, ATI, ito po ay responsibilidad nila yung mga pasahero ng cruise ship. Ang nangyari nga lang nitong araw na ito, November 30, kung saan nangyari nga yung pinansagang viral na cruise chaos, yung mga pababa ng barko, na mga pasahero, nasa 2,300 yung pababa, ay nagsalubong doon sa mga pasakay na pasahero, which is nasa 2,500. So we're talking about more than 4,000 na mga cruise ship passengers na nagkaroon ng problema dyan sa ating Port of Manila. Ideally ba, Eunice, ilan lang dapat yung nandiyan pag ganyan? Dapat yun lang bang 2,000? Yung talagang bumaba lang dapat at hindi sabay-sabay? Ideally kasi, partner, kapag merong mga dumadaong na cruise ship, hindi nagsasabay yung mga pagbaba ng mga pasahero saka doon sa pag-akyat ng mga pasahero. But this time, hindi agad na coordinate ng kanilang ship agent, yung Benline Agencies, itong pagsakay ng mga pasahero. So ang nangyari, dapat 11 a.m. pa sila sasakay, pero nagpunta sila doon ng 8 a.m. At yun po yung kasagsagan ng pagpoproseso ng paglabas ng mga pasahero na galing sa cruise ship. So, ang worst pa na nangyari, partner, nagkaroon tayo ng mga pre-arrival meeting dito sa mga cruise ship. Pero ang nangyari, hindi nasunod yung pinag-meetingan dahil yung ship agent na Benline Agency sa terminal operator ATI, nasa 20 porters lang yung dineploy nila, which is 20 to 2,000 plus passengers, di ba? At hindi pa naka-uniform yung mga porters na nandyan. So, yan yung isa natin na pinagpapaliwanag natin talaga itong cruise ship agent at saka po itong terminal operator. At ayon nga kay PPA General Manager Jay Santiago, kapag talaga hindi sila nag-submit ng explanation, ay maaring itigil na yung pagdaong ng mga cruise ship dyan sa Port of Manila. Dahil hanggang ngayon ay wala pa rin pong paliwanag itong cruise ship agent at saka po yung terminal operator. Na sila ang liable dito sa nangyaring ito. At do you think kailangan silang ma-penalize sa ganitong klase ng pangyari? Kasi can you imagine more than almost 5,000 passengers ang, di ba, naperwisyo mo at binansagan pa naman tayong Asia's best cruise destination. Imagine yung impact nito sa buong mundo. Tama, partner. Actually, hindi lang yung mga pasahero yung naabala, naabala rin po yung mga motorista. Dahil nagkaroon ng sobrang traffic, kung matatandaan nyo po, ang daming na traffic nung araw na yon, November 30, dyan po sa Eva Macapagal, Dahil po, ito nga yung pagdating ng mga turista at saka yung pagsakay. Kasi yung ibang mga pasahero, they opted not to join the shuttle service. Kasi 9 na shuttle service lang yung dineploy ng shipping agent, which is napakarami ng mga cruise passengers
natin. 2,000, ano? Diba? Plus. Okay, so sana maayos na yan at sana ay sumagod na itong agent ito at saka yung terminal operator. Yun talaga yung ating hiling dahil ay nga kay PPA General Manager Jason Tiago. Tayo po talaga yung cruise best destination, di ba, sa Asia. At yung ating mga pantalan, saka yung ating dinadaungan ng mga passengers ay nagiging parang sala ng bansa, no? So pag nakita nila na hindi maayos yung pagproseso sa kanila dito, ay baka hindi na sila umulit. Pero partner, mabanggit ko lang, hindi lang dito sila sa Port of Manila, nagpunta din sila sa Port of sa Boracay, Yes. saka sa ibang mga destination sa bansa. Yes. Pero hindi naman nangyari ito. So naging maayos naman yung pag-handle doon ng mga ship agents, saka yung mga operator doon. All right.